Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader ng bansang kasapi ng United Nations sa kanyang naging talumpati sa General Assembly. Nakipagpulong din siya sa mga opisyal ng US Department of Defense para sa pagpapatibay ng ugnayan ng Amerika at Pilipinas sa aspeto ng depensa. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Christian Bascones. Christian? Christian? Susunod ang Pilipinas sa multilateral na kooperasyon at sa mga prinsipyo ng United Nations Charter. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang paggalang sa batas at karapatang pantao para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mundo. Aniya, walang matibay na bunga ang mga hakbang ng mga bansa kung walang paggalang sa rule of law at human rights. Gitang Pangulo, matagal nang naninindigan ng Pilipinas sa pagtataguyod, pagprotekta at paggalang sa mga karapatang pantao bilang bahagi ng pananagutan nito sa international community. Binigyang diin din ng Pangulo na ang pagkikisa ng Pilipinas sa United Nations na mahigit 80 taon na ay nakabatay sa paniniwalang ang batas, ang gabay tungo sa kapayapaan, seguridad at pag-unlad ng mga bansa. Bilang responsableng state party, sinabi niya na patuloy na sinusunod ng bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea at nananatiling nakatutok sa diplomasya at mapayapang pagresolba ng mga alitan. Nasa New York City ngayon si Pangulong Marcos upang hikayatin ang suporta ng ibang bansa para sa bid ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Hinikaya din niya ang agarang pagkilos para sa kapayapaan sa Middle East, sa Ukraine, Sudan, Yemen at Myanmar, kasabay ng panawagang itigil ang labanan at protektahan ng mga sibilyan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng malaya at ligtas na pagpapatupad ng humanitarian aid para sa mga apektado ng mga sigalot sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa gitnang silangan. Samantala, nagipagpulong ang presidente sa mga opisyal ng United Nations Department of Defense upang talakayin ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas at Amerika. Kabilang sa napag-usapan ang pagpapatibay ng balikatan exercises at ang patuloy na pagpapatupad ng Mutual Defense Treaty upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Yan muna ang ulat mula sa mga kaganapan ng Pangulo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Naniniwala si Manila Representative Rolando Valeriano na dapat nang maipasa sa lalong madaling panahon ang panukalang 3,500 pesos na rental assistance sa mga mahihirap. Sa panayam sa Arangada Balita, sinabi ni Valeriano na mas dapat itong ibigay sa mga mahihirap na Pilipino dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo sa merkado. Matatandaang inihain ito ni Representative Martin Romualdez upang makatulong sa pangpinansyal na kakayahan ng mga mahihirap. Mas dapat ma-implement yun kasi sa hirap na dinadanas ng tao, dapat dumami naman yung ayuda. Wala na tayong choice eh. Andyan yan. At sa atin naman, hindi lang naman dito sa Pilipinas nangyayari yan. All over the Asian country, neighboring country natin, ganun din. Dahil lahat naman apektado ng gasolina at ng diesel, di ba? So, the more, the merrier. Kung ano yung maibibigay natin sa taong bayan ng gobyerno, kung ano yung may offer, ibigay na natin na ibigay ngayon dahil talagang imagine mo 70 pesos, 65 pesos per liter ng gasolina. Baka sa susunod maglakad na lang tayo. Maglakad ka. Sa pulsa video, mga kabataang nagkarambola sa isang free concert sa Davao. Isang babae umano ang hinipuan habang nanonood ng concert, kaya sumiklab ang gulo. Alamin natin yan sa report ni Noreen Igonia. Binulabog ng karambola ng nasa 10 mga kabataan ang masaya sanang free live band concert sa Freedom Park sa Island Garden City of Samal nitong Linggo, Marso 8. Sa videong kuha ng isang netizen, makikitang nagsuntukan ng ilang mga kalalakihan, ang iba ay naghampasan pa ng upuan at ang iba naman ay halos di na makatayo mula sa pagkakahiga ng pagtulungang suntukin. Sa investigasyon ng Davao del Norte Police Provincial Office, isang babae ang nagreklamo sa mga kaanak niyang lalaki matapos hipuan ng isang lalaki na kasama sa isang grupo din habang nanonood ng concert. Sa galit ng mga kaanak ng biktima, pinuntahan ang nasabing lalaki at doon na pinagsusuntok kasama ang 3 pa niyang kagrupo. Agad naman itong narespondihan ng mga otoridad, ngunit tumakas ang grupo ng mga nanuntok kaya di na naabutan pa ng pulisya. Matapos ang insidente,
Dinala sa presinto ang lahat ng mga kabataang sangkot maging ang mga tumakas ay pinapareport din sa pulisya ngunit tumanggi na ang bawat akampo na magsampa ng kaso. Malaki yung pasasalamat natin sa local government unit ng Samal, especially sa kanilang mayor na pinareport sa mayor mismo yung two parties na involved sa incident. And doon nagkaroon ng settlement since tinanong actually ni mayor yung investigator natin kung ano yung possible na charges na ma-file ng isang party. But then nag-refuse na mag-file ng charges itong mga victims. Pinareport naman ni Mayor Toto Reyes ang mga kabataan at pinapa-community service bilang parusa sa kanilang ginawa. Mula dito sa Davao, Norin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Samantala, sumabak sa Biggest Loser Challenge sa mga pulis sa Pampanga para sa mas malusog na pangangatawan. Alamin natin yan sa report ni Gracie Rutao. Disiplina hindi lang sa serbisyo kundi pati sa kalusugan ang pinatunayan ng mga pulis ng Pampanga Police Provincial Office matapos ilunsad ang Biggest Loser Challenge. Isinagawa ang aktibidad sa Baleka Timawan Hall sa City of San Fernando, Pampanga bilang bahagi ng E2M program or exercise to minimize and maintain a healthy lifestyle na naglalayong hikayatin ng mga pulis na magbawas ng timbang at mapanatili ang malusog na pangangatawan. Nakita po kasi natin yung kahalagaan ng magandang kalusugan. No? Pag po kasi maganda ang ating kalusugan, yung ating mga kapulisan, nakakapag-perform sila ng maayos, na nagagampanan nilang mabuti ang kanilang trabaho. So, minabuti po natin na ipalaganap natin tong Biggest Loser, hindi lang sa opisina, sa lahat ng mga kapulisan dito sa Pampanga. Matapos ang 3 buwang diet at exercise program, kinilala ang mga pulis na nagpakita ng malaking pagbabago sa kanilang kalusugan. Itinanghal na kampiyon si Police Corporal Riza Umali nang magbawas ng mahigit 14 na kilo mula sa kanyang timbang. Sinundan nito ni na Patrolman Rodolfo Martin Tansinco na nagbawas ng higit 12 kilo at Police Master Sergeant John Michael Bondok na nagbawas ng halos 7 kilo. Binigyan ko silang challenge kung kayo sa obese 1 or obese 2, kung mapanormal ninyo ang inyong mga timbang, magkakaroon sila ng monetary reward. No? Yan ay magagaling sa akin para at least ma-encourage natin sila na maging healthy. At the same time, through that pagiging healthy nila, makakapag-isip sila ng mabuti at makagampanan nila yung trabaho nila ng maayos. Ayon sa Pampanga PPO, mahalaga ang mga programang tulad nito upang mapanatiling malusog, handa at mas epektibo ang mga pulis sa patuloy na paglilingkod sa komunidad. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.